Magandang araw kalhayan at sa iba pang grade 7 na nais magkaroon ng panibagong kaalaman sa Araling Asyano. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng pag-aaral sa first quarter. Sa nakalipas na aralin ay natutunan mo ang tungkol sa konsepto ng Asya bilang kontinente pati na ang mga rehiyon nito. Ngayon naman kaya, ano ang ating tatalakayin? Simulan na po natin. Sa aralin 2, ang ating pong pag-uusapan ay ang katangiang pisikal ng Asya. At magiging gabay natin ang layunin na ito. Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabias ng Asyano. At bilang pagbabalik-tanaw o review, siguro naman ay may natatandaan ka pang mga bansa na natalakay sa bawat rehiyon. Mayroong 5 numero dyan at yan ay representasyon ng bawat bansa. Sa number 1, ito ay ang bansa sa Silangang Asya. Anong bansa ito na pinakamalaki sa silangan? Okay, yan ay ang bansang China. Ikalawa naman ay ang pinakamalaki o ang hugis at sulok na bansa sa Timog Asya. Yan ay ang bansang India. Ikatlong numero, nasa kanlurang Asya. Kilala ito na pinagkukunan ng langis. Yan ay ang bansang Saudi Arabia. Ikaapat, nasa hilaga o gitnang Asya. Yan ay ang bansang Mongolia. At ang ikalima, nasa Timog Silangang Asya. At sigurado ako na alam mo ang bansang ito dahil dyan tayo nakatira. Dito tayo kabilang. Ito ay ang bansang Pilipinas. Okay, kung nasagutan mo lahat at alam mo lahat ng mga bansa, congratulations. Pero ngayon, simulan na natin ang pagtalakay ng tungkol sa panibagong aralin. Okay, ang Asya bilang kontinente ay pinakamalaki sa sukat. Ito ay may kabuuang sukat na 44,486,104 kilometro kwadrado. Pangalawa dyan ay ang kontinente ng Africa. Pangatlo ay ang kontinente ng North America. Pang-apat, kontinente ng South America. Pang-5 ay ang Antarctica. Pang-6 ay ang kontinente ng Europe. At pang-7 ang kontinente ng Australia at Oceania. Kaya bilang pinakamalaking kontinente, dito rin matatagpuan ang ilan sa mga kakaiba at tanyag na mga uri ng anyong lupa, anyong tubig, vegetation cover, at mga klima. Sa mga uri ng anyong lupa, una ay ang bulubundukin o hanay ng mga bundok. Pinakatanyag dyan ay ang Himalayas. Ito ay may habang 2,415 kilometro. Sumusunod dyan ay ang Hindu Kush, ang Pamir Nath, ang Tian Shan, ang Caucasus, at ang Ural Mountains na nagsisilbing pagitan ng Asya sa kontinente ng Europa. Pangalawa sa uri ng anyong lupa ay ang bundok o mataas na anyong lupa. Kadalasan mataas ang tuktok. Nangunguna ang Mount Everest na nasa Himalayas. Pangalawa ang K2, nasa pagitan ito ng Pakistan at ng China. At pangatlo, ang Mount Kanchenjunga. Ikatlo ay ang bulkan. Ito ay isang bundok na may bukana pa ibaba sa imbakan ng tunaw na bato sa ilalim ng balat ng lupa. O kung tutuusin, ito ay ang lupa o anyong lupang sumasabog at napaka-mapaminsala. Dahil sa ang insular Southeast Asia ay nakalatag sa Pacific Ring of Fire, tinatayang nasa humigit kumulang na 300 aktibong bulkan ang nasa Asya tulad ng
Semeru at Krakatoa sa Indonesia, Fuji sa Japan, Pinatubo, Taal at Mayon sa Pilipinas. Ika-4 ay talampas o kapatagan sa itaas ng bundok. Ang pinakamataas na talampas ay ang Tibetan Plateau. Ito ay nasa China at gitnang Asya. May taas ito na 4,500 metro. Kaya ito ay tinaguri ang roof of the world. Pinakamalaking plateau ito sa China. Isa ring halimbawa ng talampas ay ang Deccan Plateau na nasa kanluran at timog India. Ika-5 halimbawa o uri ng anyong lupa ay ang disyerto. Ang mga halimbawa ng disyerto, una ay ang Gobi Desert na may lawak na 1,295,000 km² at yan ay nasa Mongolia. Ang Taklamakan sa China, ang Karakum sa Turkmenistan, at ang Arabian Desert sa Yemen, Jordan, at Iraq. Kung mapapansin nyo, ang disyerto ay lupa na may napakalawak na buhanginan. Ika-6, kapuluan o archipelago. Ito ay pangkat na mga pulo. Kabilang na sa halimbawa riyan, ang pinakamalaking archipelagic state na Indonesia. Isa rin sa halimbawa ang Pilipinas, pati na ang bansang Japan. Ika-7 uri ng anyong lupa ay ang pulo o isla. Mas maliit ang mga ito sa kontinente at napaliligiran ng tubig. Halimbawa riyan ay ang mga bansa ng Cyprus, Sri Lanka, Maldives, Borneo, Java, Hainan at Taiwan. Ika-8 sa uri ng anyong lupa ay ang Tangway o peninsula. Lupain din ng mga tangway o anyong lupa na nakausli sa karagatan ang Asya. Okay. Halimbawa ay ang mga bansa ng Turkey, Saudi Arabia, India at Korea. Ito ay lupain ng Saudi Arabia. Ika-9 sa uri ng anyong lupa ay ang kapatagan. Yan ay mahaba, patag at malawak na anyong lupa. Halos sangkapat o 1/4 na bahagi ng lupain ng Asya ay kapatagan. Ang Indo-Gangetic Plain at malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay bahagi nito. Sa mga bundok at kupat ay nakakakuha ng mga bungang kahoy, mga herbal na gamot, mga hilaw na materyales, bukod sa panirahan ng mga hayop, lalo na ng wildlife. Okay, bilang pagpapatuloy, isa pa sa pag-uusapan natin, dagdag kaalaman, ang Pacific Ring of Fire. Nabanggit kanina ang tungkol sa mga bulkan. Ang Pilipinas, kasama ang ibang mga bansa sa rehiyong Asia-Pasipiko, ay nakalatag sa isang malawak na zona na kung tawagin ay Ring of Fire o Circum-Pacific Seismic Belt. Ang lugar na ito ay nagtataglay ng maraming hanay ng mga bulkan. Kasama na dyan ang Mayon, Pinatubo, Taal, Krakatoa ng Indonesia at iba pa. Ang pagsabog ng mga bulkan ay kadalasang nagdudulot ng paglindol o paggalaw ng lupa. Tungo na tayo ngayon sa mga uri ng anyong tubig. Tulad ng pagkakaroon ng iba't ibang anyong lupa, ang Asya ay maituturing ding mayaman sa mga anyong tubig tulad ng mga karagatan, lawa at ilog. Ang malaking bahagi ng hangganan ng Asya ay mga anyong tubig. Tingnan mo ang nasa paligid ng ating kontinente. Yan ay ang malalaking mga anyong tubig. Una na dyan ay ang karagatan. Ang mga karagatan na ito
Arctic Ocean sa hilaga, Pacific Ocean sa silangan, at Indian Ocean sa timog. Meron ding isa pang uri ng karagatan o ang Atlantic Ocean. Ito naman ay ang naghihiwalay sa kontinente ng Europe, Africa at South America. Punta tayo sa ikalawang anyong tubig. Dagat. Tanyag sa mga dagat ang Red Sea, ang Black Sea, ang Mediterranean Sea, at ang Bering Sea. Makikita mo sa larawan ang Red Sea. Ito ay nasa pagitan ng Saudi Arabia at ng kontinente ng Africa. So, Egypt, ang mga bansa na nasa Africa at ang bansang Sudan. Ang mga ilog naman ay napakahalaga rin ng bahaging ginampanan sa Asya. Ang ilog ng Tigris at Euphrates sa Iraq, Indus at Ganges sa India, Huanghe at Yangtze sa China, ay nagsilbing lundayan ng mga sinaunang kabiasnan, hindi lang sa Asya, kundi sa buong daigdig. Marami ding ilog ang dumadaloy sa Asya at patuloy na nagbibigay ng kapakinabangan sa tao, gaya ng Lena o ang Ganges na sagradong ilog ng mga Hindu at napakarami pang ilog sa iba't ibang bansa. Ika-apat ay ang lawa o anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Halimbawa natin ay ang Caspian Sea, pinakamalaking lawa sa mundo. Ito rin ay tinatawag na dagat, Caspian Sea. Ngunit ito din ay may katangian ng isang lawa. Ang Lake Baikal naman, ang pinakamalalim na lawa matatagpuan sa Siberia. Ang Dead Sea naman ay itinuturing din na lawa, ngunit isang dagat din. Pangalawa, sa pinakamaalat sa buong daigdig, matatagpuan ito sa mga bansa ng Israel at Jordan. Ang Aral Sea, ang pinakamalaking lawa sa Asya na matatagpuan sa bansa ng Uzbekistan at Kazakhstan. Napakarami ng kapakinabangan natin sa mga anyong lupa at anyong tubig. Sa anyong lupa, ito ay pangunahing lugar panirahan ng tao. Ang mga bulubundukin, nagsisilbi silang likas na tanggulan o depensa ng isang lugar at proteksyon o harang sa malalakas na bagyo. Ang ilang mga disyerto, baybay gilid, kabundukan sa iba't ibang bahagi ng Asya ay nagtataglay ng samut-saring yamang mineral, mga metal, di-metal at gas. Binubungkal, sinasaka at nililinang ng tao ang mga kapatagan at mga lambak para sa mga pananim. Ang mga damuhan naman at mga burol ay ginagawang pastulan. Para naman sa anyong tubig, ito ay likas na depensa, rutang pangkalakalan at sa paggalugad ng lupain. Ito rin ay pinagkukunan ng iba't ibang yamang dagat at yamang mineral. Ang mga baybay ilog, nagsilbing lundayan ng sinaunang kabihasnan, hindi lang sa Asya kundi sa buong daigdig. Ang mga ilog at lawa, pinagkukunan ng tubig bilang inumin. Pinagmula ng sistema ng irigasyon sa mga palayan, daanan ng mga transportasyong pangtubig, pinagkuhanan ng pagkain at iba pang yamang tubig. Sana ay natatandaan mo ang lahat ng nabanggit na kapakinabangan at mga uri ng anyong lupa at anyong